Solo Leveling. Kabanata 38. Kasanayan, -LV, 2. Aktibong kasanayan. Mana kinakailangan upang i-activate, 5. Kapag na-activate ang kasanayan na ito, ang iyong bilis ng paggalaw ay tataas ng 40%. Sa panahon ng pag-activate nito, isa mana ay gagastusin bawat minuto. Ang bilis ng paggalaw ko ay tumaas. Ang rate ay umakyat mula sa 30 hanggang 40%. Ang pagkakaiba sa isa 0% ay napakalaki. Well, ang leveling up ng kasanayan ay tila angkop dahil ginamit niya ang kasanayan sa dash medyo madalas. Kasanayan, mataas na grade Dagger Technique LV, 1. Passive na kasanayan. Mana kinakailangan upang i-activate, wala. Exclusive sa mga daggers. Matagal ka na gumamit ng daggers. At ngayon, mas mahusay kang gumamit ng mga dagger. 33% karagdagang pinsala ay ilalapat kapag gumagamit ng daggers. Karagdagang pinsala epekto kapag gumagamit ng daggers. Ang isang kasanayan na partikular sa dagger ay nilikha bilang resulta ng patuloy niyang pagdikit sa mga daggers, tila. Hulaan ko wielding iba pang mga uri ng mga armas ay magiging hindi epektibo para sa akin ngayon, ha? Siyempre, nangangahulugan din ito na ang epekto kapag ginagamit lamang ang mga daggers ay magiging mas malaki. Bukod pa rito, sanay na siya sa paggamit ng daggers. Siya rin ay naging mahilig sa poison fang ng kasaka at hindi nagbabalak na lumipat sa ibang armas anumang oras sa lalong madaling panahon, kaya ito ay isang malaking buon para sa kanya. At sa wakas, nagningning ang mga mata ni Jin Woo sa matinding pag-asa nang tingnan niya ang mga detalye ng huling bagong kasanayan na lumitaw. Kasanayan, Vital Points Targeting LV, 1. Aktibong kasanayan. Mana kinakailangan upang i-activate, 70. Exclusive sa mga daggers. Natutunan mo ang pinaka-optimum na paraan upang atake sa iyong mga daggers. Ini nga abilidad maghahanaphan importante nga mga puntohan kaaway ngan magpapadaothin kamatayon. Ang kasanayang ito ay eksklusibo rin sa mga daggers. Ang pinaka-optimum na paraan upang atake. Ngayong naisip niya ito, ang pag-atake na ginamit niya para i-land ang huling suntok kay Kang Taesik at sa huling zombie na iyon ay nadama ang halos katulad niya. Dapat ba niyang sabihin na tiyak na naramdaman niya ito sa kanyang mga buto sa sandaling tumagos ang punyal, likas niyang alam na tapos na ang labanan. Kaya iyon ay ako na naglalayong sa mga mahahalagang punto, ha? Para isipin, ang isang bagay na ginawa niya bilang aksidente ay magiging isang aktwal na kasanayan at magagamit niya ito tuwing gusto niya ito. Parang baliw na ang tibok ng puso niya ngayon. Kay Jin Woo na walang ibang paraan para umatake maliban sa pag-ugoy ng kanyang dagger sa ganitong paraan at ganoon, ang kasanayan sa pag-atake na ito na Vital Points Targeting ay parang matamis at matamis na ulan. Pagbagsak sa dulo ng mahabang tagtuyot. Napakaganda. Nag-level up siya at nagkaroon ng mga bagong skills. Ito ay lamang ang unang araw, pa ang mga bagay ay pagpunta talagang maayos na. Ang ikalawang araw. Level up. Level up. Sa pagdaragdag ng isang kasanayan sa pag-atake, ang bilis ng pangangaso ay nadagdagan sa halip kapansin-pansin. Level up. Ang mga mata ni Eugene Ho ay lalo lamang lumaki, habang pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga halimaw na sunod-sunod na bumabagsak ng tumpak na sinalakay ni Jin Woo ang kanilang mahihinang punto. Hyung Nim ay nagtatago tulad ng isang baliw na kasanayan hanggang ngayon? Hanggang saan napunta ang mahiwagang kasanayan ni Hyung Nim? Hindi niya maiwasang mas lalo pang humanga kay Jin Woo. Nakikita na siya ay magagawang upang madaling talunin ang ilang mga ranggo si Hunters, siya ay tiyak na isang ranggo B o mas mataas. Napatingin lang siya mula sa gilid, ang kanyang panga na pantalon, dahil hindi niya magagarantiyahan ang kanyang sariling kapalaran kung hindi niya matalinong subukang ipagtanggol si Jin Woo para sa mga sagot. Gayunpaman, nagkaroon ng isang malinaw na disadvantage na nauugnay sa pagtaas ng bilis ng pangangaso, tulad ng ito ay lumitaw. Hindi mo magagamit ang iyong mga kasanayan dahil sa kakulangan ng mana. Hindi mo magagamit ang iyong mga kasanayan dahil sa kakulangan ng mana. Napasimangot si Jin Woo. Muli, upang mapuno ang kanyang naubos na MP, agad na ipinatawag ni Jin Woo ang isang vial ng potion na binili niya sa store. Ano yan, Hyung Nim? Nagpahayag ng malaking interes si Eugene Ho. Ang pagiging katabi ni Jin Woo ay nangangahulugang mararanasan ni Eugene Ho ang maraming hindi kapanipaniwala na bagay, syempre. At ngayon, siya ay naging paraan masyadong mausisa tungkol sa pagkakakilanlan ng asul. Likido Jin Woo patuloy na pag-inom paminsan-minsan. Ano, ito? Naantala ni Jin Woo ang pagsagot at binasa muna ang impormasyon sa potion. Item, MP Potion. Rarity, E. Yuri, Consumable. Isang likidong gamot na magpapanumbalik sa iyong mana. Kapag natupok, ibabalik nito ang 500 puntos ng MP. Pwedeng itago sa inventory mo, pero hindi pwedeng ipasa sa iba. Sabi sa paliwanag, hindi pwedeng ipasa ang potion sa ibang tao. Ano ang mangyayari kung susubukan kong ibigay ito sa iba? Ngayon ay si Jin Woo na ang mag-usisa. Kaya, ipinasa niya ang vial ng MP Potion kay Eugene Ho. Ngunit, ang bote ng potion ay tahimik na nawala sa paningin ng ilagay sa kamay ni Eugene Ho, tulad noong una itong lumitaw. Ay, ito ba ang magic, Hyung Nim? So, ito ang dahilan kung bakit hindi ito maipasa, ha? May bago siyang natutunan ngayon. Ang isang bagay na hindi maipasa ay mawawala kapag hinawakan ng iba. Kung oo, ano ang mangyayari kapag walang mga kamay? Na-access ni Jin Woo ang store at bumili ng bagong potion.
Gayunpaman, hindi ito ang parehong MP potion na binili niya sa lahat ng oras, ngunit isang vial ng HP potion na naglalaman ng mapula na likido. Pagkakumpleto niya ng transaksyon, otomatikong lumitaw ang potion sa kamay ni Jinwoo. Hyungnim. Kahanga-hanga. Ang kulay ng likido ay naging pula. Iniisip ni Jinho na ang MP potion na nawawala at pinalitan ng HP potion ay isang uri ng magarbong magic trick. Sa totoo lang, may magandang dahilan kung bakit binago ni Jinwoo ang uri ng potion. Alamin natin kung may epekto ang mga potions na ito sa ibang tao. Sinabi ni Jinwoo kay Jinho na ibaba ang kanyang postura. Buksan mo ang bibig mo at tumingin ka sa itaas. Tulad nito, Hyungnim. Okay. Manatili ka sa ganyang posisyon at huwag kang kikilos. Ipinilig ni Jinwoo ang vial ng HP potion. Ang mapula na likido ay dumausdos pababa sa bibig ni Jinho. Gulp! Biglang lumawak ang mata ni Jinho. Ano ba ang nangyayari, Hyungnim? Bakit parang reinvigorated na naman ako? Matapos gampanan ang papel na carrier ng bagahe sa loob ng mahabang panahon, si Jinho ay mukhang pagod, ngunit ngayon, ang kanyang balat ay bumuti sa isang kisap mata. Napangiti si Jinwoo sa kasiyahan. Kaya, ang pagbibigay nito sa ganitong paraan ay gumagana. May iba pa siyang natutunan na ganoon din kaganda ulit. Dapat ay marunong siyang magpagaling ng malapit na nasugatan, kahit walang mga healer na naroroon. Tiyak na makakatulong ito sa kanya na magkaroon ng magandang pakikitungo sa hinaharap, walang duda. Sabihin mo lang sa akin kung nakakaramdam ka ng pagod o kay makakatipid ako ng 1 tonelada ng inuming ito, nakikita mo. Siyempre, hindi ito ginagawa ni Jinwoo dahil sa pag-ibig sa kapwa. Kung ang porter ay nakuha masyadong pagod at ang kanyang bilis ng paggalaw ay nabawasan, pagkatapos ay iyon ay nangangahulugan na ang pangkalahatang bilis ng pangangaso ay mababawasan din, kaya talaga, siya ang isa na nawawala sa ang katapusan. Ang kanyang mga kilos ay ipinanganak mula sa gayong kadena ng mga kaisipan, ngunit hindi alam iyon ni Jinho. Hyungnim. Tara na nga. Naging lubhang naantig si Jinho matapos siyang ipailalim sa Jinwoo na nagmamalasakit sa kanya. Hindi na lang sa nabanggit, humanga rin siya sa mga kamanghamanghang kakayahan ni Jinwoo. Pinunasan ang kanyang mga luha, nagmamadali si Jinho na hinabol ang paalis na likod ni Jinwoo. Ang 3 araw. Di ba? Kunin mo na ito, Hyungnim. Roommate Jinho sa pamamagitan ng bag ng kagamitan at pagkatapos, iniharap ang isang bank balance aklat na may isang selyo sa magkasama. Ano ba ito? Ito ang pera mula sa pagbebenta ng mga magic crystals na nakuha namin sa huling 2 araw, Hyungnim. Jinwoo nakuha bahagyang inis sa pamamagitan ng ang katunayan na Jinho ay nakalimutan ito at lamang nagpasya na ibigay ito sa kanya sa loob ng isang kulungan na puno ng mga mapanganib na monsters, ngunit nainis. Halos agad na nawala. 600 milyon. TL, sa paligid ng $535,500. Nang tingnan niya ang halagang nakasulat sa aklat, nakita ni Jinwoo na nakatitig sa kanya. Ibinibigay mo ba sa akin ang bawat sentimo mula sa pagbebenta ng mga magic crystal? Tumango si Jinho. Oo, Hyungnim. Hindi ko ginagawa ang mga raid na ito dahil kailangan ko ang pera, at bukod pa rito, pinatay mo pa rin ang lahat ng mga halimaw. Kaya, paano ako hihingi sa iyo ng isang share tulad ng isang walang hiya? Loko dito. Ang mga mata ni Jinho ay kumikislap na parang batang naghihintay na pupurihin. Talagang. Titingnan mo ba ang batang ito ngayon? Nadama ni Jinwoo ang pagbabago sa ugali ni Jinho matapos nilang pagsamahin ang huling ilang araw. Hindi pa katagal ang nakalipas, ang pakiramdam ng bata na pinipilit ang kanyang sarili na lumapit kahit na siya ay SHT na takot ay medyo malakas, ngunit ngayon, siya ay kumikilos ng mas tulad ng isang maliit na kapatid na lalaki na hindi maaaring itigil ang pagsamba sa isang cool na kuya o kung ano paman. Siya ay may isang medyo kaibig-ibig na panig sa kanya, hindi. Nag-smirk si Jinwoo. Pwede ba talaga kung ganoon? Ako ba, ang nag-iisa at tanging si Jinho, ay mukhang isang taong babalikan ang kanyang sinabi, Hyungnim. Ngumiti ng maliwanag si Jinwoo at hinaplos ang bank balance book. Okay, salamat. Nagpapasalamat talaga ako dito. Hindi, salamat, Hyungnim. Yumuko agad si Jinho ng 90 degrees. Ito ay isang nakalilito paningin kung saan ito ay medyo mahirap na sabihin lamang kung sino ang nagbibigay ng kung sino ang pera dito. Kasabay nito, sa labas ng kulungan. Ang naghihintay na mga kakampi ay nagkaroon din ng isang routine ng mga uri upang habang malayo ang oras. Sa sandaling ang leader ng raid na si Jinho at ang kanyang katulong. Pumasok si Sung Jinwoo sa gate, nagtipon-tipon ang natitirang mga hunters, naglagay ng ilang picnic clothes sa lupa at nagpatuloy sa paggawa ng kanilang sariling mga bagay. Ang pinakasikat na aktibidad, syempre, ay ang pagsusugal. 5 tao ang nakaupo sa isang grupo, nagsusugal at nakikipag-chat sa malayo. Ilang raid ba ang nakibahagi natin sa ngayon? Tingnan natin. Kanina, 3:00 na. Kahapon, 2 na, at ito ang pangalawang dungeon ngayon, kaya 7 na ito sa kabuuan hanggang ngayon. Okay lang ba sa 2 yan na patuloy na mag-clear ng mga dungeons sa breakneck pace na ito? Normal lang naman na magbakasyon ng 1 linggo pagkatapos mag-clearing ng isang kulungan, di ba? Ay go. Huwag kang mag-alala sa 2 iyon ngayon. Hindi mo ba nakikita na literal na hindi man lang sila nagbasag ng pawis sa tuwing lumalabas sila sa isang gate? Bukod pa rito, nakakakuha kami ng 3 mil bawat raid. Kaya ito ay simpleng isang mahusay na bit ng balita para sa amin. Ikaw na ang bahala, pare ko. Bilisan mo na at makipag-deal ka na.
Ay, sigurado na. Tunay ngang kapwa ipinakita ni na Jinwoo at Yu Jinho ang hindi isang pahiwatig ng pagkapagod sa pagsunod sa tila nakakapagod na schedule na ito. Siyempre, ang mga taong ito ay walang ideya, ngunit ang gayong gawa ay posible lamang salamat sa mga mahimalang epekto ng mga potions. Ang duugot upang ay clear sa paglipas ng isang katlo ng binalak 19 raids katulad ng isang maikling halaga ng oras tiyak dahil sa mga potions. Maya-maya pa, hindi natuloy ang pag-alo ng itim na ibabaw ng gate at 2 tao ang lumabas mula roon. Labas na ang leader ng raid. Okay, pack na natin ito. Nagsimulang maghanda ang mga mangangaso na umalis ng hindi inutusan. Hoy, ayan. Alagaan mo na ang bagahe na yan doon. Gisingin mo na ang taong iyon. Siguraduhin mo lang na wala kaming nakakalimutan dito. Hunters inilipat sa perpektong SYNC. Maging ang natutulog na hunter ay nagising at mabilis na natapos ang paghahanda upang lumipat sa bagong lokasyon. Okay, umalis na tayo. Lahat ay nagiging higit pa o mas mababa ginagamit sa halip na baliw na paraan ng paglilinis ng mga dungeons. Sa loob ng mga tanggapan ng White Tiger Guild na matatagpuan sa parehong distrito. Natagpuan ng chief ng 2 ND Division na si Ahn Sang-min ang kanyang sarili na sumisigaw sa tuktok ng kanyang tinig ng madaling araw. Mr. Hyun, ano ang sinusubukan mong gawin dito? Bukas na ang araw para magsimulang mag-training ang mga bagong recruit, subalit paano ka nabigo sa pag-book ng isang gate hanggang ngayon? Sagutin. Ako, Mr. Vice Chief. Ibinaba ng Vice Chief na si Hyun Kichil ang kanyang ulo sa hiya. MMI apologies, Chief. Ang bagay ay, mayroong isang kuponan ng raid na mabilis na nagbid para sa bawat gate na niraranggo na nagbubukas sa aming jurisdiction. Ano? Kung ganoon, bakit hindi mo na lang sila ibalik sa mas mataas na bid? Kulang ba ang pondo o tauhan ng ating guild? Basta ano ba ang problema dito? Sinubukan kong gawin ang sinabi mo, pero... Paano ka nangahas na sumagot na parang may ginawa kang maganda? Mula sa kulog na ugong ni Ahn Sang-min, natahimik ang kabuuan ng 2 ND Division. Tiyak na matagal na ang nakalipas mula nang iblo ni Ahn Sang-min ang kanyang itaas hanggang sa lawak na ito. Anong klaseng lugar ang White Tiger Guild? Tinawag itong isa sa 5 nangungunang guild sa South Korea. Para sa kadahilan ng iyon lamang, ang bawat solong empleyado na nagtatrabaho sa loob ng mga bulwagan nito ay walang pagbubukod, mahusay na mga individual. Ang Vice Chief na si Hyun Kichil ay isang magaling at matalas na tao na gumanap ng maayos at kahanga-hanga na hindi kailanman nakagawa ng kahit isang pagkakamali mula nang siya ay upahan ng ang guild. Ngunit sa pag-iisip, nabigo siyang mag-book ng isang gate samantalang ang mga bagong recruit ay magsisimula sana sa kanilang training sa lalong madaling panahon. Walang dudang naging malaking pagkakamali ito. Ang 2 ND Division na si Ahn Sang-min ang namamahala ay gumawa ng mga tungkulin ng pagkuha ng mga bagong hunter at pagsasanay sa kanila, habang ang unang dibisyon ang nag-asikaso sa pamamahala ng mga schedule ng ang pangunahing hunters ng guild. Please, tingnan mo muna ito, Chief. Ang halos maiyak na si Hyun Kichil ay nagtulak ng notebook PC sa kanyang superior officer. Ano ba? Si Ahn Sang-min ay sasabog na ng isang beses, para lamang mahulog ang kanyang panga sa sahig matapos tingnan ang isang tiyak na numero na makikita sa screen ng notebook. 250 milyong won. May isang baliw B-start na ginugol 250 milyong won sa isang solong Ranggosi Gate,